Can you just state lang po yung projection natin, gaano katagal yun, yung buong process na ma-cross-match? Well, ang cross-matching ng mga remains to the possible kins na nagbibigay ng mga standards is madali lang, mabilis lang naman yan. Pero hindi natin mabigyan talaga ng oras dahil hindi nga natin alam ang mga complications na mag-arise kasi this is a technical process, very technical examination. So I just would like to give a timeline for it. Sir, kay alias Totoy, kumusta po yung pagbibigay natin ng seguridad sa kanya? As the moment, ganun pa rin. We are giving him protection bilang isang witness and whistleblower dito sa ating iniimbestigang insidente. So the PNP is of course committed to ensure his safety para makita natin, may parating natin hanggang dulo ang kaso na ito. Thank you very much, sir. Ma'am, go ahead. Thank you. Sir, last na lang. Sir, nandito na po ba sa forensic group yung mga remains Yes, na nakuha? may mga remains na dumating sa forensic group. May mga remains na na-transport galing Batangas. And we have already, para sa mas mabilis na proseso, we have already directed the crime lab of Region 4A at saka yung Batangas to already move forward to the operations para sa operations area para mabilis na ang pag-transport at pag-process nitong mga nare-recover ng mga scuba divers natin. Sir, isa na lang po. Sir, si alias Totoy daw mamaya pupunta sa NAPOLCOM para panumpaan yung kanyang affidavit at magsasampa ng kaso laban doon sa mga pulis na binabanggit niya. Ano po reaction ng PNP? Well, that is the latest schedule and we fully support him because we need his affirmation to start the ball rolling on the administrative side of this case. Sir, nag-iimbestiga na po ba ang PNP doon sa SAIC daw, leader ng SAIC, team ng SAIC na nabaril po sa Cavite? Yes, our CIDG Cavite is on top of the situation. We are looking at various angles regarding this case. Thank you, sir. Thank you very much. Sir, isa lang on my part. Identify na ba kung yung mga remains ba na nakuha ay sa tao talaga or... Halo-halo, no? Kasi alam nyo naman na may farm yan dyan sa lugar na yan. May farm. Ang Taal ay farming yan. So, andyan na lahat na makikita natin. May mga na-recover na mga animal remains, may human, at mix-mix na ang ating mga tinitingnan ngayon na mga... Kaya kasama sa ating processing dyan, ang pag-differentiate kung ito ba ay animal origin or human origin. Sir, last na po talaga. Yung may binabanggit si Patidongan, isang pulis daw po may-ari ng palaisdaan sa Taalik na pinagdadalhan di umano nung mga pinatay umano ng mga sabungero. Kasama po ba siya na nasa restrictive custody ng PNP, sir? All of those are still under verification. Ano? All of those, we just don't want to jump the gun on this case. Mamaya pala susumpa ni Patidongan ang lahat ng kanyang sasabihin doon sa NAPOLCOM. So, I would like to let the case move forward muna bago tayo magbigay ng statement. Thank you very much, ma'am and sir. Once again, our Chief PNP Police General Nicolas Torre III, sir. Thank you very much. The kidnapping case involving a foreign national, we have with us the acting director of anti-kidnapping group, General Cansilao. So you may ask your question to him, sir. Good morning, sir. Biktima na kidnap at ano po ang background nitong biktima? Okay, magandang umaga po sa ating lahat. So, ang insidente po ay nangyari noong July 1 kung saan ang biktima rito ay isang construction supply seller. No? At ito po ay nakarating sa ating opisina at kung saan ay nag-recognitions po tayo noong July 3. So magmula nung po kami po ay nagsagawa na ng mga surveillance hanggang sa mga maka-obtain tayo ng mga possible persons of interest. So atin po nga pinagmatsagan ito na kung saan ay umabot ito ng halos 12 araw bago nating naisagawa itong ating ikinandak na successful rescue operation. So atin pong nakumbinsi doon kung saan ito inilagay nila itong
itong biktima sa isang safe house doon sa Batangas. And follow-up operations na isinagawa natin ay nagkaroon tayo ng mga arrest sa lugar dito sa bandang Pasay, Makati at Imus sa Cavite, kung saan ay sa kabuuan tayo ay nagkaroon ng 12 arestado. 6 dito ang Chinese national, 6 din dito ang Filipino nationals. At dito po ay tayo po ay nakarecover ng 2 baril, mga pera na nagkakalan mahigit 1 milyon. Nakarecover tayo ng ganoon. At isa doon sa suspect ay nahulihan na natin, incident to the arrest, ay nakuhanan po natin ng illegal na droga. At nakita rin po doon, isa-isa sa mga sasakyan nito ay mayroon pong mga uniforme ng bagong patay na uniforme ng security guard, pati na rin na police. At ating po, sa initial po na ating interview dito sa biktima, ating pong napag-alaman at dito sa investigasyon na isinagawa rin natin sa mga nahuli na mga suspects ay ating pong nalaman na ito po ay responsible doon sa mga previous kidnapping. And also, we were able to prevent ng supposed to be na isasagawa nilang isa pang kidnapping na kung saan ay sabi nga doon na ito daw na next na kanilang target na may bantay ay kanilang munang uunahin na titirahin bago nila kukunin. So, yung ating matagumpay na pag-rescue dito sa biktima ay nagdulot upang sa ganon ay ma-prevent natin ang other possible kidnapping. And also, we were able to the involvement of this arrested suspect doon sa mga previous kidnappings na nangyari po sa atin. Sir, yung background ng 6 na Chinese national, ano po ang background nito? Dati ba silang mga we're still empleyado ng coordinating Pogo? with the TAC at they are included doon sa... Pogo ba? Oh, yes. So sa amin sa ating po sinasagawa pa yung ating investigation. Sir, sabi mo may nakuhang mga uniforme ng pulis. Yes. Doon po sa 6 na Pilipino, meron bang pulis doon na suspect? Oh, wala po. Mga civilian ho to. Mga civilian. Thank you, sir. Sir, anong kaso ang isasampan nyo doon sa 12 suspect? The case of kidnapping for ransom and the violation of RA 10591 kung saan isa doon sa mga suspect ay ating po nakulihan ng barel, a violation of RA 91, a violation of 9165 doon sa isa sa mga suspect na nakuha na natin ng barel. At siyempre po ay possible money laundering and possible violations of immigration laws. At nandun din kasi marami tayong nakita ho pala ng mga IDs and also falsifications of document for using fake documents. Sir, magkano po yung ransom na may nakuha ba? May naibayad na ransom? Okay? Meron pong naibayad ang pamilya, millions po, pero pinakiusap po ng pamilya na huwag na pong sabihin yung amount. Sir, ito pong biktima, ano naman po ang background niya dito sa Philippines? Businessman po ba siya? Tulad na nabanggit ko po sa inyo kanina, itong ating pong biktima ay isang businessman, is involved sa construction, supply seller po siya. Yes, sir. Morning, sir. Good morning, sir. First time na sa isang operation, 12 ang nahuling suspects within a period of several hours lang. Yung past kidnappings, walang nahuhuli. Can you tell us why ganito nangyari ngayon, sir? Hindi naman siguro batid sa inyo na ang unit na ito ay dati ko pong unit when Police Anti-Crime and Emergency Response. At
yung ating pong mga idea nung araw ay nai-apply po natin ngayon. And also, sa pakikipagtulungan na rin natin sa iba pang mga ahensya, and also, lalong-lalo na provide ng mga information sa atin ng ating Director for Intelligence. So, nakatulong ang mga to ng mga kung saan ito ay nagdulot ng ating matagumpay na rescue operations. Pwede pa-narrate kung paano nahuli yun? Okay. Itong 12 ay nung una ay ating pong masigurado na ang biktima ay nandoon sa isang hideout nila sa Batangas ay kung saan ay makumbinsi tayo na talaga ay nandoon, nagkaroon tayo ng mga palatandaan. Ito ay masusis nating pinag-aralan kasi nga naman it is our primordial concern is the safety of the victim. No? Nung ating pong masigurado, ayun pong ating isinagawa ng ating operations. At ngayon po ay nagdulot nga ng ating pagkakarescue doon sa biktima at pagkakaresto ng 2. So ngayon ay itong biktima ating pong kinausap at nagkaroon po tayo ng initial na interview sa kanila at yung mga previous na isinagawa natin na pagmamanman dito sa grupo ay na-identify na natin yung mga other persons of interest. At yun nga po ay nakilala niya ng biktima na itong ating mga pinakita na mga personalidad ay ito ay ang kasama na kumuha doon sa kanya. So yun po ay nagdulot kung saan ay magkaroon tayo ng follow-up operations. At ito nga ay nagresulta sa pagkaka-aresto pa ng mga ibang suspects. Okay, 2 doon sa kanilang hideout sa Batangas at mayroong 3 dito sa Pasay at isa doon sa Makati. Sir, ito bang grupo na to matagal nang tinitignan ng AKG? Tulad na nabanggit ko po sa inyo kanina na ating pong napag-alaman na sa grupo na ito ay involved na rin doon sa other kidnapping cases. Itong grupo na to. So, wala lang po tayo na mabigay na sapat na ebidensya sa kanilang involvement kaya wala po tayong But now, nalaman po natin at na-confirm natin that these arrested suspects were involved in the previous cases that we handled. Sa Batangas? Ipagpaman nyo po kung di ko sasabihin sa inyo, basta somewhere in Batangas. So, nung kinidnap yung Chinese, nagpanggap ba silang police or security? Hindi po. Ang nangyari ay ang kaibigan nitong biktima na nasa China ay supposed to be ibebenta mo yung sasakyan ng kaibigan niya na from China. Siya lang ang magdadala. But it's happened, nung dadalhin niya itong sasakyan, doon na isinagawa yung sa kanya. So, Any other questions? Yung pinakita mga drugs, sir. Anong kinalaman po ng drugs dito sa operation nitong mga suspect? Nakuha natin sa search of incidental to lawful arrest. No? Kung makuha natin yung isa sa mga suspect, ay ating pong nakita yung possession ng droga na yun. Ibig sabihin, involved din sila sa drug operation, ay sir? ating pong ini-investigate pa yun. Okay. But for now, yun po ang ating Okay, kamusta naman po yung biktima? Sinaktan po ba siya? Opo, kasi nung una, base doon sa interview na isinagawa namin sa kanya during the nung kinuha siya ay pinukpok sa ulo ng baril. Okay. Thank you, sir.
Mayroon doon sa mga nahuli na Pilipino na kasama doon sa pagkuha. Mayroon doon na Pilipino na siyang ginamit ng mga kasama nila na siyang mag-rent ng hideout. So yun ang naging papel nila at yun nga po, yung kumuha ng sasakyan ng biktima. Ito ang naging partisipasyon ng mga Pilipino na nahuli natin. Yes, the mastermind is at ating pong nakuha. Yes. The mastermind ay ating pong nakuha. Okay. Thank you, sir. Sir? Ay ating pong iniimbestigahan. Ma'am, kumusta naman yung mga naka-restrictive custody na mga pulis dun sa sinasangkot sa Sabongero? Nandito pa rin po sila, ma'am, sa krami po at habang dinidinig po yung kanilang posibleng pagkakasangkot po dito dahil may mga naisampa na nga pong kaso, maliban po doon sa tatlong nauna na po na dismiss. At we expect within the day po ay maisasampa na rin po yung mga kasong administratibo laban sa mga nabanggit na pulis po. Ma'am, ilan? 15 o 12 po? 12 po yung nandito, minus po yung tatlo na na-dismiss na po. Isang officer at dalawang PNCO po yung na-dismiss na po. For different case po. Yung na-dismiss, ma'am, na officer, anong rango po niya? Lieutenant po. Yes po, yung lieutenant po ay kasama po doon sa mga na-dismiss earlier for their alleged involvement nga po dito sa missing Sabongero po. But yung iba po ay for different case po. Okay. Ma'am Jean, kung na-dismiss yung isang officer at yung yung dalawang enlisted, ano yun ma'am? Dahil dun sa partisipasyon nila sa unang mga kaso din ng Sabongero? Their alleged participation nga po dito sa missing Sabongero po. Doon po sa sinabi ko po kanina na lieutenant po. Doon sa PNCO po is a different case po ang kanyang pagkakadismiss po. Ma'am, pero itong 12, meron na ba sa kanila nakikipag-cooperate para maging state witness po? Well, it will be a welcome development po kung any of these 12 PNP personnel under restricted custody will really cooperate in the ongoing investigation po because at the end of the day, ang objective po natin dito ay bigyan po ng hustisya ang mga biktima pati na rin po ang kanilang mga pamilya and nandito po tayo ngayon sa proseso na vinevet po natin itong mga information. Marami pong information na nakakarating po sa atin, not only dito sa mga pulis na under restricted custody. In fact, yung ongoing retrieval operation po, yung ongoing ocular inspection po doon po sa may area ng Taal Lake po is not only limited doon sa mga information provided by alias Totoy po. So may mga lumapit na po sa atin giving other information and ito po ay dinadaan po natin sa proseso po and hopefully po ay magkakaroon po tayo ng magagandang development. As we speak po ay may mga kaanak na rin po ng mga missing Sabongero na nakuhanan po ng DNA specimen at kung sakasakali po magpa-positive po sa scientific examination po na meron pong possible human remains po yun po ay maiko-compare na po natin doon sa DNA profile po ng mga nakuhanan na po na mga DNA profile po ng mga kaanak po nitong mga missing Sabongero po. DNA profile, ma'am? Yes po, ma'am. At least 12. I was informed na 12 po doon sa mga kaanak po na mga missing Sabongero po ay nakuhanan na po ng DNA profile. So we are just waiting for the official result to be issued by the forensic group kung may magmamatch po dito sa mga possible human remains na nakuha po natin doon sa 3 hanggang 4 na araw po na pag-retrieve po ng mga possible remains po diyan po sa paligid po ng Taal Lake. Ma'am Jean, ilang relatives pa po ang kukunan? Kung 12 na yung binanggit nyo po, meron pa bang how many kamag-anaks pa po? Well, as it is po, may 34 po na cases na hawak po ang CIDG. Probably we can start from there. But if you will believe yung pong mga allegation and statement po ni alias
Totoy po ay he is claiming na this is not only 34 but more than 100. But for purposes of comparison po ay doon po tayo nakatutok dito po sa mga kaanak po ng 34 missing sa Bungero case na hawak po ng CIDG. But we are not closing our doors. If there are kins po ng mga possible victims po ay open po ang CIDG para kuhanan din po sila ng DNA specimen po. Ma'am Jean, lastly, once na may mag-positive na doon sa cross-matching, ano na po ang next step para sa PNP? Well, if there will be a positive match po, definitely it will be a biggest development in this case po. Ika nga, parang major breakthrough po yan because this will prove our earlier assumptions na talagang pinatay na talaga itong, at least we're talking about the 34 missing sa Bungeros na hawak na cases na hawak po ng CIDG. Kung sakasakali po na may talagang possible human remains na nakuha po o na iangat po in the past few days po, this will be definitely a major breakthrough po sa PNP po. At of course, again, ang hinihingi ng mga pamilya yung closure. Sabi nila, parang sa kanila, parang tanggap na nila na wala na yung kanilang mga kaanak. Ngayon, kung magkakaroon po ng positive match, that would definitely be a closure on the part kung sino man po doon ang maima-match po yung possible remains po. But let us wait po. Like I said earlier, let us wait po doon sa official findings po ng forensic group. We don't want to preempt po yung official findings po nila. But we will continue validating po yung other information provided not only of alias Totoy but again other possible witness that may come forward po to give information. Yes, ma'am. Regarding po sa ano? We will get updates po sa CIDG Region 4A considering na taga-Calamba po siya. After our press briefing today po, I will ask some updates. Baka naman po nakausap na po siya. And since, again, it was mentioned by alias Totoy po, and then we cannot just take for granted itong mga new revelations po na ito, and we will conduct case build-up if indeed yung kanyang previous attempt po sa buhay po niya ay may kinalaman nga po itong mga tao na pinapangalanan po ni Mr. alias Totoy po. We will just have to check again, ma'am, and get updates from CIDG. As far as I know po, yung 34 po na missing sa Bungero po yung talagang nahawakan po na kaso po ng CIDG, meaning yung mga mismong pamilya po nila ang lumapit po. But since there are new revelations po na lumalabas po ngayon, and probably we can take this opportunity also para manawagan po doon sa ibang mga kababayan po natin na posible na may mga kaanak po na hinahanap at posibleng may kinalaman dito sa ganitong similar incident po ay bukas po ang opisina po ng PNP, lalong-lalo na po ang CIDG para kuhanan po sila ng statement at maaaring makapagbigay po sila ng additional information that will help us and aid us in conducting case build-up din po. Well, ang take po natin dyan, ma'am, ay hindi natin po pwedeng basta isantabi at ipawalang bahala yung mga nakukuha po nating information. That is precisely the reason
kung bakit po tayo nagkakandak po ng ocular inspection. Yung ating mga kasamahan po sa Philippine Coast Guard ay sumisisid po para makakuha po ng posibleng ebidensya po. Ngayon, doon sa allegation na huwag maniniwala, kagaya ng lagi nating sinasabi, ma'am, gusto natin kung bakit earlier this year ay ongoing na po yung case build-up, pero hindi po natin sinasabi yan until such time there was a announcement from the DOJ, tsaka lamang po nagsalita yung PNP, and that is precisely the reason kung bakit hindi po tayo nagsasalita early on, kasi nga hindi tayo po pwedeng basta mag-rely lang po sa salita ng isa o dalawang tao po. That is precisely nga po kung bakit tayo nagsasagawa po ng case build-up. Ngayon, dito po sa ginagawang pagsisid po ay kung may makukuha po tayo ng mga possible human remains, ay dadaan po sa proseso yon. Maaaring hindi po ito magmamatch sa sino man pong mga posibleng kaanak po ng mga nawawala, but it does not limit us from determining kung sino po yung posibleng nagmamay-ari ng mga posibleng human remains po na posible po nating makukuha.